Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Kung si Lord ay mabuti, lakasan mo ba ang iyong palakpak? Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat yung pong malakas ninyong palakpak ay magpapakita ng katagumpayan sa ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. Amen po ba? O kaya lakasan niyo pa yung palakpak niyo. Hallelujah. So ngayong umaga po, lahat naman po ng mensahe ng Panginoon ay napakaganda. But this message is more challenging. Ito po ay napakaganda at the same time napaka-challenging para sa atin. Bakit? Title pa lang. Ano yung title? Ang plano ng kaaway at ang plano ng Diyos. Kung mayroong plano ang Diyos, abay, may plano din ang kaaway. At mamaya malalaman po natin kung ano ang plano niya, yung plano ng kaaway versus yung plano ng Diyos sa ating buhay. Ito pong mensahe na ito ay masasabi ko po na inspired ako sa mensahe na ito. Kung natatandaan po ninyo, ito pong talata na ito ay nabanggit ko na 2 weeks ago. Noon pong last Sunday ng August. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil kung si Imelda Papin ay mayroong 1 linggong pag-ibig, ako po ay mayroong 1 linggong struggle. Ano? Lunes, nung ako po ay nagbiyahe, sumabog yung gulo ko sa harapan. Pero salamat sa Diyos kasi walang nangyari. Nakakapanghinayang lang dahil napakakapal pa ng gulo. Martes, nabangga ko yung kotse sa harapan ko. At yun po yung mga sumunod na araw, yung ginagawa ko po mga paraan para malagpasan ko po itong mga struggle ko sa buhay pagdating ng linggo. Yun na nga, pagdating na lang ng linggo, isusorte na lang natin. Nabasag yung salamin ko sa likod ng sasakyan. Hindi po ba 1 linggong struggle yan? Pero yung 1 linggong pag-ibig ni Imelda Papin ay bigo. Pero yung 1 linggong struggle ko po ay puno ng katagumpayan. Amen? Kaya po ako nakakatayo at nakakatayo sa Panginoon. At alam ko, hindi lamang po ako ang nakakaranas ng maraming struggle sa buhay. Alam ko, maging kayo, nakakaranas din po. Hindi ko alam kung gaano kalaki, kung gaano kabigat, but I'm sure na lahat po tayo ay nakakaranas ng maraming struggle sa buhay. Nakakaranas po tayo ng maraming challenges. Amen? Dahil yan po ang plano ng kaaway sa ating buhay. Tayo po na isang daligin po tayo po manalangin para magbayan tayo ng ating Panginoon. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa isang panibagong katagumpayan na naman, na kung saan kami po ay iyong dinala sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon. Dahil kahit kami po ay maraming pagkukulang, subalit tapat ka pa rin sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong kapangyarihan na siyang kumikilos sa amin, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin ang aming mga pinagdadaanan sa buhay. Lord, sa pag-aaral po namin ng iyong salita,
Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at katalinuhan. Ipaunawa mo po sa bawat isa sa amin ang tunay na laman ng iyong mensahe, Panginoon. Upang sa gayon, Lord, kami po ay maging mapalakas o at ma-challenge, Panginoon, sa mga mensahe mo, lalo na, Lord, sa mga nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po samahan ng bawat isa. Speak to us, Lord, this morning. At maunawaan namin, Lord, ang hiwaga ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Lahat ng ito sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung tayo po ay may plano sa ating buhay, si Lord meron din po plano sa ating buhay, ang kaaway din po ay meron din po siyang plano sa atin. Gusto ko gawin ng kaaway sa ating pong buhay ay yung sirain tayo. Ano yung sisirain niya? Trabaho, kagalakan, kalusugan, pananalapi, kasal, yung marriage life, at ang mga anak. Yan po ang sisirain ng kaaway sa ating buhay. Hindi po ba't napakadami ng pwede niyang gawin sa atin? Ibig sabihin, pag hindi siya magtagumpay sa isa, marami pa. Ilan ba yan? 6? At kung meron pa kayong ilagdag, bahala na lang kayo. Ano? So, marami po pwedeng gawin ang kaaway sa atin para tayo po ay masira. Para hindi po tayo magpatuloy sa ating pong ginagawa na kung saan tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, ito pong John chapter 10, verse 10, ay atin pong halukayin yung pong tunay na mensahe nito at gamitin po natin yung salitang Griego sapagkat ito po yung original na lingwahe na ginamit po ng mga apostol upang sa gayon po maunawaan po itong salita ng Panginoong Diyos at maihatid sa iba't ibang dako o panig ng mundo. Ano po ang sabi ng John chapter 10 verse 10? Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So makikita po natin dito, mga kapatid, na kung gagamitin po natin yung salitang Griego mula po sa yung salitang magnanakaw, ang ibig po sabihin sa Griego po, ang salitang magnanakaw ay klepto, na nangangahulugang magnakaw. Okay? Ito po ay nagbibigay ng larawan ng isang bandido, ng isang manlulukot, magnanakaw, na kung saan ay napaka-creative sa kanyang ginagawa para tayo ay kanyang pagnakawan na halos hindi natin matukoy o nalalaman ang kanyang ginagawang pagnanakaw. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng marami po mga mandurukot, lalo na po sa Metro Manila. Alam po ninyo, ako ay nagbiktima rin. Noong ako po ay binata, at trabaho po ako sa Manila. At doon po ako usually dumadaan sa may Magsaysay Shaw Boulevard kasi sa Mandaluyong po kami. Pag uwi ko po ng bahay, mga alas 10 na po ng gabi, dito po sa may Shaw Boulevard, ay nararamdaman ko na ginigit-git ako ng dalawa kong katabi. Pero hindi ko yung pinansin. Hanggang sa ako po'y bumaba ng jeep at tutukutin ko po yung wallet ko dahil para ipabayad ko sa tricycle. Pag salat ko po sa pantalon ko, abay
ang laki ng haba ng laslas nito sa likuran kong pantalon. Hindi ko man lang naramdaman. Nakita ko yung flawless kong sumusunod sa akin. Hindi ko po talaga naramdaman. Ganun po kagaling yung magnanakaw. Napaka-creative po nila. Pagdating po sa paggawa nila ng masama, hindi mo ito namamalayan. Ganon din po sa panturukot, hindi mo namamalayan na yung kanilang kamay ay pumapasok na palaro sa bag. At minsan naman nalalaslas yung bag mismo. At matagal bago mo malaman na ikaw pala ay natugutan at nanakawan. Kaya dito po ginamit ni Jesus yung salitang ito upang ipaalam sa atin na ang dyablo ay napakatuso. Ito po ay napakatuso sa paraan ng pagnanakaw niya sa mga tao. Alam niya kung ano ang gagawin niya. At gagawin niya ito ng tahasan na hindi mo namamalayan. Siya ay nagnanakaw mula sa mga tao sa isang mapanlinlang na paraan na madalas niyang nagagawa ang kanyang masamang layunin bago pa lamang malaman ng kanyang biktima. Kadalasan ang dyablo po ay naglalagay ng mga kaisipan sa isipan ng tao upang sa gayon ang kapayapaan ng tao, ang kagalakan at ang kanyang paniniwala ay mawala ito sa kanya. Yan ang ninanakaw ng dyablo. Yun pong kapayapaan, yun pong kagalakan sa ating puso. Nanakawin niya yan. At maging yung ating pananampalataya, aagawin niya sa atin. Lalo na kapag alanganin po yung pagbabasa natin ng kanyang salita, ng Biblia, madali po tayong manakawan ng salita ng Diyos. Ang salitang klepto ay naglalarawan sa isang di mapigil na pagnanasa ng isang magnanakaw upang makuha ang kanyang gusto na hindi niya pag-aari. Dito po nakukuha yung salitang kleptomaniac. Ibig sabihin po ng kleptomaniac ay isang tao na paulit-ulit at nagnanais na magnakaw. Hindi maiwasang kumuha ng hindi kanya. Ang dyablo ay hindi maaaring tumigil sa pagnanakaw dahil ito ang kanyang palaging udyok. At ito po ang likas na katangian ng dyablo, ang magnakaw. Ito ang kanyang katangian, ito ang kanyang pag-uugali. Kaya sinabi sa atin ni Jesus, hindi lamang dumarating din ang magnanakaw upang magnakaw, ngunit sinabi ni Jesus na dumarating siya upang pumatay. Sa una po nating tingin o pagbabasa ng talata na ito, maaaring yung nasa isip po natin ay yung pagpatay ng tao. Hindi po ganon. Sa Matthew chapter 10 verse 28, gusto ko pong idagdag sa inyo sa ating kaalaman. Nung sinabi po rito ng Panginoong Jesus, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Si Satan po, ang dyablo, ay meron siyang kakayahan na pumatay ng tao, pero hindi po direkta na siya mismo yung babaril, hindi siya direkta siya sasaksak sa katawan ng tao, kundi gagamitin niya yung mga pagkakataon at sitwasyon para po ang isang tao ay mapahamak at mamatay. Pero isa lamang po hindi niya kayang patayin yung kaluluwa ng tao. Kaya pilit niya itong kinukuha. Ang Diyos lamang ang siyang may kapangyarihan o otoridad na
o may hawak ng kaluluwa ng tao. Ano? Ang Diyos lamang. Kaya ang kaaway po ay patuloy siyang gagawa ng kaparaanan upang ang kaluluwa natin ay kanya pong makuha. Dito po makikita natin sa salitang Griego, yung ginamit po na do, no? Ito pong ibig sabihin ay magsakripisyo. Magsakripisyo, ito ay tumutukoy sa paghahandog ng mga hayop sa altar. Ito po ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo, sumuko o isuko ang isang bagay na mahalaga at mahal mo. Okay? Now, tingnan po natin mabuti ito. Ito po ay particular na ginamit sa isang relihiyosong connotation upang tukuyin ang paghahain ng mga hayop at ito ay walang kinalaman sa pagpatay sa mga tutunin sa pagpatay sa tao. Ginamit ito ni Jesus, itong salita upang ilarawan sa bawat magbabasa, sa bawat mga mananampalataya ang gawain ng magnanakaw. Sinabi niya dito sa John chapter 10, na hindi lamang po magnakaw, kundi ang kanyang kayang gawin sa atin, ng kaaway ay ang pumatay. No? Ibig sabihin, sinasabi niya sa atin na kung hindi pa lumalayo ang magnanakaw, dala ang lahat ng bagay na mahalaga at mahal natin, susubukin niyang kumbinsihin tayo. Okay? Na kailangan natin isakripisyo, isuko ang lahat ng hindi niya pa nakukuha sa atin. Kaya si Job, naalala po ninyo yung kwento ng buhay ni Job? Ano po ang nangyari kay Job? Unang kinuha sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan. At sabi po sa Book of Job, si Job ang pinakamayaman sa kanyang kapanahonan. Sinunod ng kinuha sa kanya ng kaaway ay yung kanyang mga anak. Yung mga anak niya namatay. Gamit po yung dilubyo na nangyari. Namatay lahat ng kanyang mga anak. At hindi po natapos doon. Makita natin yung pong grabe yung kanyang naranasang kalungkutan. Na siya ay naglagay ng apo dito sa kanyang ulunan at nagpunit ng kanyang gamit. Tanda ng kanyang matinding pagluluksa. Tanda ng mabigat na pinagdadaanan niya sa buhay. And then after that, binigyan pa siya ng karamdaman na noong panahon nila, ito'y pinandidirihan at walang kagalingan. Hihintayin na lang nila yung kanilang kamatayan. Iniiwasan ng maraming tao. Ganon po ang ginagawa ng diablo. Lahat ay gusto niyang kunin sa mga anak ng Diyos. Hindi kayang tiisin ng magnanakaw ang katotohanan nagtataglay ka ng anumang uri ng pagpapala. Ayaw ng diablo na pinagpapala ka ng Diyos. Kaya siya ay gumagawa ng paraan para makuha niya sa iyo ang lahat ng nais niya. Kung hindi siya nagtagumpay sa pagnanakaw ng mabubuting bagay mula sa iyong buhay, susubukan niya kukumbinsihin ka na talikuran ang lahat ng pag-aari at mga mahal mo. Dahil ayaw
ayaw ng dyablo na magkaroon ka noon. Ayaw ng dyablo na manatili ka sa mahal mo, sa pamilya mo, sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Ayaw po ng dyablo. Maaari ba siyang subukang lumikha ng mga nakakabahalang sitwasyon na dahilan upang maisip mo na ang tanging solusyon mo ay ang isakripisyo ang mga bagay na mahal na mahal. Katulad po ng isang taong nangangalunya. Gagamitin ko po itong salita na ito at hindi naman siguro ito sa mga kabataan natin, pero mas maganda na marinig rin po ito. Pagka isang tao ay nangangalunya at pipiliin niya yung taong sinasabi niyang bago niyang pagmamahal, iiwanan niya yung tunay niyang pamilya, yung totoo niyang minahal, at sasama siya doon sa panibagong sinasabi niyang mahal pero hindi naman talaga totoong mahal. Sasama siya doon sa kanyang sa tao na yon, hindi po dahil sa pagmamahal, kundi dahil po sa tawag ng laman. Hindi po yun sa pagmamahal. Can you imagine, iiwanan niya yung kanyang sariling pamilya, yung minahal niyang pamilya, at sasama siya doon sa tao, hindi niya naman talaga yun mahal, pero sinasabi niya lang, pero ang habol niya lang, ang gusto niya lang ay yung tawag ng laman. Hindi po pagmamahal ang hangad niya, ang nais niya, kundi tawag yon ng laman. Ganon po ang gagawin ni Satan, ng dyablo, ng kaaway po natin. Patuloy niyang ilalagay sa ating isipan yung ganon pong mga bagay na isasakripisyo natin, yung mga mahal natin, at pumunta tayo doon sa mga bagay na ipapahin niya sa atin para tayo po ay mabitag sa kanyang o mahulog sa kanyang bitag. Okay? Naunawaan po natin. Kaya pagka tayo man, dumating man sa ganun-ganung paraan na parang inaatake tayo ng kaaway sa ganun pong paraan, ay mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo at huwag na natin ituloy. Huwag na natin gawin. Dahil hindi po totoong pagmamahal yun. Tawag yun ang laman. Tawag yun ang kaaway para mapahamak ka. Hindi lamang ikaw, maging ang iyong sariling pamilya na pinagpupulan mo ng panahon at pagmamahal. Yun ang posibleng masisira. Ano bang sabi ng John chapter 10 verse 10? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na ang magnanakaw ay dumating din upang sirain. Okay? Upang sirain. Ang salitang sirain ay mula sa salitang Griego na apolomi, na ang ibig sabihin ay sirain. Dala nito ang mga ideyang nasira, nasayang, ibinasura at nawasak. Grabe yung mga salita na ginagamit, di ba? Doon pa lang po sa original meaning ay talagang magiging aware na po tayo. Okay? Sa ginagawa ng dyablo na kaaway sa atin. Kung ang magnanakaw ay hindi nagtagumpay sa kanyang mga pagtatangka na magnakaw mula sa iyo, kukumbisihin ka ng isakripisyo ang pinanghahawakan. Yung pinanghahawakan mo pagkatapos ay subukan niyang sirain ito. At pagka ginawa niya yun, nangyari yun sa iyo, ano gagawin ni Satan sa iyo?
iiwan kanyang lumok sa problema, nasisiraan ang loob, at pakiramdam mo, tapos na ang lahat sa iyo at wala ka na magagawa pa. Yan ang gagawin ni Satan. Can you imagine? Pagkatapos kanyang kumbinsihin ng masasarap at o yung mga matatamis na salita, pagkadaan ng ilang saglit, iiwan kanyang lumok sa problema. Nasisiraan ang loob at piling mo, tapos na ang lahat sa iyo. Ngunit, pag ikaw naman ay matatag sa iyong pananampalataya, doon pa lang sa pag-atake niya, malalaman mo na. At madalas na nabibiktima ng kaaway ay ang mga mahihina pananampalataya. Iiwanan kanyang lugmok sa maraming problema at nasisiraan ang loob. Dahil iniisip ng kaaway, tatalikod ka sa Panginoon. Tatalikuran mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Iyon ang kanyang intensyon. Ang kaaway ay nagbabalat kayo ng kanyang tinig upang ipalagay sa iyo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo upang ilayo ka sa landas o nagmaging dahilan upang itakwil mo ang iyong pinakamalalim na mga pangarap bilang purong imahinasyon na lamang. Ito po yung nangyari sa atin. Sa pagsisikap ko, nasabi ko, wow, 2.5 years na lang yung sasakyan. Mababayaran. Mapapasa akin ang salamat sa Panginoon. Tuwan-tuwa ako. Pero alam po ninyo, ginagamit pala yan ng kaaway. Pinapakinggan niya lang yung ating pong mga sinasabi. So pagka bumibiyahe ako, meron po akong target na kita bago po ako uuwi. At kapag hindi ko po yung na-reach, yung na-hit yung target na yun, natural mag-i-extend ako. Yun yung ilalagay na yun ni Satan sa iyo, yung hindi ka magiging kontento sa kung anong meron ka. Patuloy na ididikdik ni Satan, sige pa, magsikap ka pa, no? Magpakayaman ka pa. Yan yung gagawin niya. So, kahit ako, lagi akong nagdadasal, no? Bago ako magbiyahe, talaga grabe po yung pagdarasal. Lord, huwag niyo pong hayaan na si Satan ay makapasok sa loob ng sasakyan na ito. Bagkus ingatan mo po ako, maging sa bawat daraanan ko, hawiin niyo po ang anumang panganib. Pero dahil taliwas yun po ang aking sinasabi at hindi yun nasusunod, pagka minsan doon po pumasok ang kaaway. Doon siya pumasok sa buhay ko hanggang sa nakaranas po ako ng sobrang struggle sa aking buhay. Pero sabi ko nga, kung si Imelda Papit, yung isang linggo niyang pag-ibig ay bigo, pagkatapos ng isang linggo, ako po ay pinagtagumpay ng Diyos. Amen? Hindi hinayaan ng Diyos na po ako ay malugmok sa kahirapan. Hindi hinayaan na ako ay magkaroon ng napakaraming problema. Hindi ako hinayaan ng Diyos na ako ay magiging talunan.
Subalit ako po ay itinaas ng Diyos at ipinaranas niya sa akin. Sabi niya, anak, ito ang gagawin mo. Magpatuloy ka. Huwag mong titignan kung ano yung mga bagay na magpapahina ng iyong pananampalataya. Huwag mong titignan yung mga bagay na maaari kang tumalikod sa akin. Kaya, sa tuwing nangyayari yung mga pag-atake na ito ng kaaway, sabihin lang natin sa Diablo, Diablo, tumahimik ka. Sabihin mo, yung mga salitang ito, I rebuke in Jesus' mighty name. Satanas, lumayas ka. Wala kang buwag sa trabaho ko. Wala kang buwag sa buhay ko, sa puso ko. Wala kang buwag sa asawa ko, sa aking mga anak. Wala kang buwag sa aking kalusugan. I rebuke in the name of Jesus. Pagka si Satan po ay nararamdaman mo umaatake sa iyo. Amen po ba? Hello? Ganyan ba yung ginagawa po natin? Kaya po noong nangyari yun sa akin, sabi ko lang, ang tagal naman matapos ang August. Ang tagal naman matapos ng August. Biruin mo, huling araw ng August, may nangyari pa. may nangyari pa hindi maganda. Kaya sabi ko, Satanas, tantanan mo ako. Tama ka na sa akin. Hindi ka magkakagumpay. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos mo. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Kaya tinan niyo, wala na akong mga puti buhok. Basta akin dumami. Paano ipansin niyo? In Jesus' name. So, yan po ang gagawin ng kaaway. At meron pa. Nais ng magnanakaw na makuha ng kanyang mga kamay sa bawat mabuting bagay sa iyong buhay. Siya ay may kukuhain pa sa iyo anumang mga pagkakataon upang iikot ang kanyang mga kaparaanan ng malalim sa iyong personal na gawain na maaari niyang iwan ang lahat ng bagay na mahalaga at mahal mo. At hindi lang yan, kapag natapos na niya ang kanyang gagawing pagnanakaw ng lahat ng iyong mga ari-arian at anong meron sa iyo, yung mahal mo sa buhay, yung health mo, yung trabaho mo, pagka yan ay nakuha niya na, kukunin niya rin yung kanyang plano upang manakawan ang mga sitwasyon at hindi kanya magagawa masama hanggang sa magiging mapasama ang bawat sitwasyon ng iyong buhay. Kaya gagawa ka ng paraan para malutas ang mga problema maliban sa isakripisyo ang lahat ng natira sa kanyang mga unang pag-atake sa iyo. Church, ang layunin ng kaaway na ito ay ganap na sayangin at sirain ang iyong buhay. Kung walang makakapigil sa kanya, iiwanan ka lang niyang loob mo, nasisiraan ang loob at yung pakiramdam na parang ikaw ay tapos na at walang magagawa. Pero hindi pa po tapos ang bahayag ng Panginoong Hesus. Ano ang sabi niya? Basahin na natin sabay-sabay. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Wow!
Kung yung kanina ay plano ng kaaway, ito naman yung second part ng statement ng ating Panginoong Jesucristo. Ito naman yung plano niya para sa kanyang mga anak na patuloy na sumusunod sa Kanya. Ang buhay na inaalok po ni Jesus sa salitang Griego na zoe ay nagmumungkahi po ng buhay na puno ng sigla. Pag sinabi po natin puno ng sigla, vibrant life, yung abundant life, kasaganaan, and everlasting life possessed by God, ito po yung buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na nagtatagumpay mula po sa pag-atake ng kaaway. Yan po ang magandang plano ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa bawat taong sumusunod sa Kanya. Yung salita namang sagana ay nagmula po sa salitang Griego na periosos. Ano po ang ibig sabihin? Ito po ilang kahulugan ng pagiging nasa itaas. Okay? Naalala ko tuloy yung nasa Baras ba yun o sa Tanay? Sabi nung pumunta sa amin, uy, angat. No? Ano? Uy, angat. Ibig sabihin yung, pag sinabi yung angat, nakakaluwag-luwag sa buhay. No? So pagiging nasa itaas, ano pa? Higit na karaniwan. Okay? Ibig sabihin, mas nakakalamang-lamang ka kaysa sa iba. Pambihira na pamumuhay yung nararanasan mo. Ano pa? Higit pa. Ito'y hindi lamang kasaganaan, kundi ito'y sobrang kasaganaan. Wow! Palampakan pa natin ang Panginoon. Yan ang buhay na nais ng Diyos na ibigay sa iyo. Gusto ng Diyos na ikaw ay nasa itaas. Gusto ng Diyos na ang buhay mo ay higit sa karaniwan. Nais ng Lord ang buhay mo ay maranasan mo yung pambihirang pamumuhay. Nais ni Lord na higitan pa kung ano yung mga naranasan ng iba. Nais ng Lord na sobrang kasaganaan yung mararanasan mo sa buhay mo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya makita po natin dito, yun po paghahambing ng plano ng kaaway at ang plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon, naparito ako upang magkaroon sila panatilihin at patuloy na manatili ang isang masiglang pamumuhay, masarap at masigasig sa pamumuhay na bumubulusok mula sa kaibuturan ng kalooban. At yun pong John chapter 10 verse 10, gusto sabihin ng Panginoon sa ibang pananalita, ako ay dumating upang yakapin ninyo itong walang kapantay, masaganang pagpapala at umaapaw na buhay hanggang sukdulan. Yan ang nais sabihin ng Panginoong Diyos. Doon po sa kanyang sinasabi, yung kanya pong statement sa John chapter 10, yung second, yung sa plano ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Kaya, wala pong kaduda-duda. Ang blessing ng Panginoon ay totoo. Amen po ba? Amen. Naranasan po ba natin yung ganong ang ganong buhay? Praise the Lord. Kaya nga kayo nandito. Kasi gusto nyo ipagpasalamat sa Panginoon yung abundant life. Pag sinabing abundant life, hindi lang dahil marami kang pera, kundi yung kagalakan sa puso, yung kapayapaan.
hindi ka na naghahanap ng iba pa. Hindi ka na nag-expect ng mas malaki pa. Pero kontento ka sa kung anong pinagkakaloob ng Diyos. Yun ang tunay na kasaganaan. Hindi lang ang hulugan na pagsagana ka, marami kang salapi. So church, ano ang gusto ng Diablo? Gusto ng Diablo matalo ka. Tandaan natin, ang Diablo ay nanunukso. Tinutokso tayo para tayo ay uuwing talunan at luha. Si Lord ang pinapadala niya, test, para maipasa natin, maipanalo natin. Can you imagine kung gaano ka laki ng pagkakaiba ng dalawa? Si Satan, kaya kanya tinitem, sinusubukang sirain ang buhay mo para matalo ka. Pero si Lord nagpapadala ng testing dahil alam ni Lord maipapasa mo yun at magtatagumpay ka. Nais ng Diablo na magpumiglas ka sa buong buhay mo. Gusto ng Diablo na umalis ka sa kamay ng Panginoon. Nais ng Diablo na ikaw ay magkasakit, nalulumbay, nasa tambakan ng problema, malungkot at miserable. At gaya ng sinabi ko kanina, for the second time, gagawin niya miserable ang buhay mo. Dahil ang layunin niya para tumalikod ka sa Panginoon. Nais ng Diablo na maramdaman mo na hindi ka tatama sa target ng iyong buhay. Kaya gagawa ka ng kaparaanan na hindi kalooban ng Panginoon. Pero si Lord, ano ang kanyang ibibigay sa kanya, sa atin? Ano ibibigay ni Lord sa atin? Bibigyan ka ng isang buhay na walang kapantay. Sige nga, basahin natin. Walang kapantay, sagana sa karga, at umaapaw sa buhay hanggang sa pinakamataas. Sino rito yung nakahandang magkarga ng mga pagpapala ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Kaya lang siguraduhin mo nakahanda kang at kaya mong kargahin, buhatin lahat ng pagpapala ng Panginoon. Ano? Hamon at pagsasabuhay. Ngayon alam mo na ang Diablo ay nais na gawin ang iyong buhay na hindi gaano kasiyasiya. Malungkot at hindi ganap na buhay. Isang buhay na nawala kapag ito'y tapos na. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Mga kapatid, hinihipo ko po kayong lahat. Magpreno. Magpreno. Sino mga nagmumotor dito? Nagdadrive? Alam niyo naman siguro ang preno. Kung anong purpose. Para huminto. Huminto. At pigilan si Satanas sa paggawa ng kalituhan sa iyong buhay. Binibigyan ka ng Panginoong Jesus ng kapangyarihan upang labanan ang bawat pag-atake at upang mapagtagumpayan ang bawat diskarte na sinusubukang gamitin ng Diablo. Tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, na ang kaaway ay may masasamang balak sa amin. Ang plano ng kaaway ay wala magandang patutunguhan. Ang plano ng kaaway ay gagawin lamang miserable ang aming buhay. Ang plano ng kaaway ay gusto niyang agawin niya kami mula sa iyong mga kamay. At tumalikod sa iyo at i-withdraw ang aming pananampalataya. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sapagkat sa kabila ng
plano ng kaaway, ay meron kang mas magandang plano sa iyong mga anak. At ito ang plano mo, Panginoon, na kung saan ang buhay namin ay mailagay sa pinakamataas. Puno-puno ng kasaganahan, puno-puno ng kagalakan, puno-puno ng pag-asa, puno-puno ng kapayapaan. Hindi man sapat o hindi man kami humahawak ng napakalaking salapi. Subalit kung ano po ang pinagkakaloob mo sa amin, natututo kaming makontento dahil alam namin yun ay bigay mo para sa amin. Salamat, Lord, sa abundant life. Salamat sa blessings mo. Salamat sa lahat, Panginoon, ang pinagkakaloob mo sa amin. Higit sa lahat, sa regalo mo, Panginoon, sa amin, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po dahil siya ay namatay sa krus. Hindi lamang po para hugasan ng aming mga kasalanan, kundi upang mapagtagumpayan din po namin ang gawa ng kaaway sa aming buhay. Thank you, Lord. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, at luluwalhatiin ang iyong nakilang pangalan. Hindi lamang po dahil sa ikaw ay mabuti at tapat sa amin, kundi dahil ikaw ang aming Diyos na nagpalaya sa amin mula sa pagkilos ng kaaway sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin mula sa kapahamakan. Inilipat mo kami mula sa panganib o sa kapahamakan patungo sa isang buhay na kaaya-aya. Isang buhay na kung saan ay matamis mabuhay kapiling ka, Panginoon. Lord, nawa ang mensaheng ito ay magsilbing encouragement sa bawat isa sa amin. Kung ano po ang iyong challenge o hamon sa amin, tulungan mo po kami na may apply namin ito sa aming buhay. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.